pinalaya sa sariling pamamahay sa mismong gabi ng burol ng kanyang ama. Habang siya ay nanginginig sa ulan, nagtatawanan sa loob ang kanyang asawa at ang kabit nito. Wala na kaming pakinabang sa iyo. Malamig na utos ni Alaric. Ngunit sa halip na magmakaawa, pinunit ni Sarah ang kanilang marriage contract. Sa susunod nating pagkikita, kaya naman ang luluhod. Makakabangan pa kaya ang pusong nadurog ng pinong-pino. Huwag mong isipin na dahil apelido mo na ang De La Rosa ay pantay na tayo, Serafina. Tandaan mo, binili lang namin ang pamilya mo para iligtas ang naghihingalo ninyong kumpanya. Kaya umayos ka, magsilbi ka bilang asawa, at huwag kang mag-inarte na parang ikaw ang biktima rito. Ang pambayad sa ospital ng tatay mo? Diyos ko, napakagastos naman ng pamilya mo. Siguro ay mas mabuti pang ipagdasal mo na lang siya. Dahil wala akong balak magtapo ng pera sa isang taong malapit na ring mamatay. Bumibigat ang bawat paghinga ni Sarah. Tila may yelong gumagapang sa kanyang mga ugat matapos marinig ang mga nag-uumapaw na insulto mula sa kanyang biyena na si Doña Carmen. Ngunit nanatiling nakayuko ang kanyang ulo. Patuloy ang kanyang panghinginig habang marahang hinahalo ang sarsa ng kare-kare sa ibabaw ng mainit na kalan. Pinunasan niya ang butil ng pawis na tumulo sa kanyang noo. Maingat na tinitimpla ang paboritong ulam ng kanyang asawang si Alaric. Sa kabila ng pagyapak sa kanyang pagkatao, ginagawa niya ang lahat ng ito. Tahimik na umaasang sa pag-uwi ng kanyang asawa, ay masisilayan niya ang pamilyar at mainit na ngiti ng lalaking minahal niya mula pa noong pagkabata. Ngunit ang inaasahang ngiti ay nauwi sa isang malagim na bangumot nang bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Dumating si Alaric, hindi nag-iisa, kundi may nakaakbay na isang babaeng nakasuot ng mapangakit na pulang damit, si Elena. Walang kaabog-abog at walang bakas ng konsensya. Inutusan ni Alaric ang sariling asawa na ihanda ang kwarto ng bisita para sa kanyang babae, na tila ba si Sarah ay isa lamang hamak na utusan sa sarili nitong tahanan. Sa loob ng malamig na kwarto, tahimik na inililigpit ni Sarah ang mga damit ni Elena. Bawat tupi, bawat haplos sa tilang pag-aari ng babaeng umagaw sa kanyang asawa ay sinusundan ng pamamanhid ng kanyang mga daliri. Isang makapal na bikig ang bumara sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang magwala. Ngunit pinili niyang ibaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad hanggang sa mag-iwan ito ng malalalim na marka, pilit kinukulong ang paghikbi na nagpupumiglas kumawala sa kanyang dibdib. Ang mapagkunwaring katahimikan ng gabi ay biglang nabasag nang marinig niya ang sunod-sunod na pagtunog ng telepono. Mula sa kabilang linya, ibinalita ng doktor na nag-aagaw buhay ang kanyang ama at kailangan na agad ng malaking halaga para sa operasyon. Halos madapa si Sarah sa pagtakbo pababa ng hagdan, nawalan na ng pakialam sa kanyang dangal. Walang pag-aalinlangan siyang lumuhod sa matigas na marmol na sahig sa harapan ni na Alaric at Doña Carmen. Namimilipit ang kanyang kaluluwa habang nagmamakaawa, nakadikit ang mga palad. Nakakapit sa laylayan ng pantalon ni Alaric. Humihingi siya ng tulong mula sa pondong ipinangako sa kanila bago pa man mangyari ang sapilitang kasal. Rick, parang awa mo na. Utang na loob, kailangan ng papa ko ng operasyon ngayon din. Iyong pera lang na ipinangako ninyo, nagmamakaawa ako sa'yo. Lumuluhang pakiusap ni Sarah, ang kanyang boses ay nanginginig at basag. Tiningnan lamang siya ni Alaric nang may halong pagkainis. Humakbang paatras upang alisin ang pagkakakapit ni Sarah sa kanyang damit. Stop making a scene, Sarah. Nakakahiya sa bisita natin. Isang nakakainsultong halakak ang itinugo ni Doña Carmen habang marangyang humihigop ng mainit na tsaa. Wala kaming ibibigay. Nagastos ko na ang pera kahapon sa pagbili ng bagong alahas. At saka, huwag mo kaming gawing bangko. Kung talagang mamamatay ang tatay mo, bakit pa namin sasayangin ang pera para pahabain ang paghihirap niya? Hindi pa man nakakabawi si Sarah sa matalim na sampal ng mga salitang iyon,
Muling umalingaw-ngaw ang pagtunog ng telepono. Ang balita sa pagkakataong ito ay hindi na humihingi ng pera, kundi nagpapabatid na bumigay na ang pagod na puso ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Sarah. Wala siyang iniluha, wala siyang isinigaw, isang nakakabining katahimikan ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Ang panginginig ng kanyang mga balikat ay unti-unting nawala, napalitan ng isang malamig at patay na presensya. Ang sakit ay sumagad hanggang sa kanyang mga buto. Pinapatay ang huling tibok ng pagmamahal na inilaan niya para sa pamilyang ito. Humigpit ang kanyang hawak sa lumang panyo na bigay ng kanyang ama habang umaalingaw-ngaw sa kabilang silid ang halakhak ni na Alaric at Elena. Mga halakhak na tuluyang pumatay sa kanyang natitirang pag-asa. Nang gabing yon, nagsimulang bumagsak ang isang napakalakas na ulan na tila nakikidalamhati sa kanyang pagluluksa. Ang mga patak nito ay bumubugbog sa bubong ng mansyon. Nakatayo si Sarah sa gitna ng basang kalsada. Mahigpit na yakap sa kanyang dibdib ang malamig na urno na naglalaman ng abo ng kanyang ama. Binalikan niya ng tingin ang naglalakihang poste ng tahanan ng mga De La Rosa na nababalot ng mainit na ilaw, ngunit puno ng mga halimaw. Ang ulan ay dumadaloy sa kanyang malamig na mukha. Hinuhugasan ang huling bakas ng kanyang pagiging isang asawang martir. Hanggang kailan magpapakaalipin ang isang pusong inalisan na ng dahilan para magmahal? Sa bawat pagpatak ng ulan sa bubong ng mansyon, tila hinuhugasan nito ang huling patak ng pagmamahal na natitira sa dibdib ni Serafina. Bumalik siya sa loob ng bahay ng walang ingay, parang isang multo na naglalakad sa sariling tahanan. Ang malamig na hangin mula sa labas ay sumabay sa panginginig ng kanyang kalamnan, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo at walang emosyon. Dumiretso siya sa hapagkainan kung nasaan ang malamig, at hindi man lang nagalaw na kare-kare. Sa ibabaw ng makintab na mesa, tahimik niyang inilapag ang mga dokumento para sa annulment na kanina pa niya inihanda. Kinuha niya ang ballpen at pinirmahan yon ng walang anumang pag-aalinlangan. Matapos yon, tiningnan niya ang kanyang nangihinig na kamay at dahan-dahang hinubad ang gintong singsing na naging kadena ng kanyang kalayaan sa loob ng mahabang panahon. Inilapag niya ang singsing sa ibabaw ng mga papeles. Ang tunog ng paglapat ng metal sa papel ay naghudyat ng pagtatapos ng kanyang pagiging isang martir. Bago siya tuluyang umalis, dumaan siya sa kwarto upang kunin ang kanyang maliit na bag. Nakita niya ang isang gusot na polo ni Alaric na nakakalat sa gilid ng kama. Sa isang iglap, kumilos ang kanyang mga kamay dala ng nakasanayan. Maingat niyang tinupi ang damit, pinantay ang mga kwelyo at itinabi sa loob ng kabinet. Ginawa niya ito hindi dahil may natitira pa siyang pagmamahal para sa lalaking natutulog kasama ng ibang babae sa kabilang kwarto, kundi bilang isang pormal na paalam. Ang pagtuping iyon ay ang huling pagkakataon na aayusin niya ang gulo ni Alaric. Ito na ang huling beses na magiging tanga si Serafina Cervantes. Paglabas niya ng malaking gate ng mga De La Rosa, sinalubong siya ng nag-aamok na hangin at ulan. Mahigpit ang kanyang yakap sa urno ng kanyang ama at sa kanyang lumang bag. Isang kalawanging jeepney ang huminto sa kanyang harapan. Sumakay siya rito at naupo sa sulok, pinagmamasdan ang mansyon na unti-unting lumiliit at naglalaho sa dilim habang umaandar ang sasakyan. Wala na siyang babalikan. Kinaumagahan, sinira ng matinis na boses ni Elena ang katahimikan ng mansyon. Nagreklamo ito tungkol sa kawalan ng mainit na tubig sa banyo. Nagising si Alaric na may mabigat na pakiramdam. Hinusot niya ang kanyang mga mata at automatikong hinanap ang pamilyar na amoy ng bagong timplang kape at ang tahimik na anino ni Sarah na palaging nag-aayos ng kanyang mga gamit bago siya pumasok sa opisina. Ngunit walang kape, walang Sarah. Isang nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa kanya sa kusina. Nang maglakad siya patungo sa hapagkainan, bumungad sa kanya ang malamig na pagkain kagabi. At sa gitna ng mesa, naaninag ng kanyang mga mata ang puting sobre at ang kumikinang na singsing sa kasal.
Pinulot niya ang mga papeles at binasa ang pirma ni Sarah. Isang kakaibang kaba ang biglang sumaksak sa kanyang dibdib. Isang hindi maipaliwanag na guwang na pilit niyang tinabingan ng kanyang nakasanayang kayabangan. Ibinaba niya ang papel at iniling ang kanyang ulo. Naisip niya na marahil ay nag-iinarte lang ang kanyang asawa at babalik din ito kapag naubusan ng pera. Pinaniwala niya ang sarili na ito ang eksaktong gusto niyang mangyari, ang makalaya. Habang nangyayari ito, sa isang maingay at abalang terminal ng bus patungong Maynila, nakatayo si Sarah. Hawak niya ang kanyang tiket nang may isang matangkad na lalaking lumabas mula sa anino ng mga naghihintay na pasahero. Walang salitang kinuha ng lalaki ang mabigat na bag mula sa mga kamay ni Sarah, nagbigay ng isang tipid na tango at iginiya siya papasok sa bus. Isang lihim na kaalyado mula sa nakaraan ng kanyang ama ang dumating upang ilayo siya sa impyerno. Bumalik ang eksena kay Alaric na nakatayo pa rin sa harap ng mesa nang magsimulang mag-vibrate at umilaw ang kanyang telepono. Isang tawag yon mula sa manager ng kanyang bangko. Sinagot niya ito ng may inis. Umaasang tungkol lang ito sa mga regular na transaksyon ng kumpanya. Ngunit ang mga salitang lumabas mula sa speaker ay nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Ipinaalam ng manager na ang lahat ng pondo ng kanyang personal na account at ang malaking porsyento ng shares ng kumpanya ay inilipat na sa pangalan ni Doña Carmen noong madaling araw. Wala nang natira sa kanya. Nabitawan ni Alaric ang kanyang teleponyo. Bumagsak ito sa sahig habang ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa malamig na kape sa ibabaw ng mesa. 1 taon ang mabilis na lumipas. Ngunit para kay Alaric, ang bawat araw ay tila isang mabagal na paghila sa kanya patungo sa isang malalim na hukay. Nakaupo siya sa loob ng marangyang opisina na dati ay pag-aari ng kanyang ama. Ngunit ang bawat sulok nito ay tila sumasakal sa kanya. Sa harap niya ay nakatayo si Elena. Suot ang isang mamahaling seda na damit na binili gamit ang pera ni Alaric. Inilapag ng babae ang isang tumpok ng mga dokumento. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kislap na hindi napansin ni Alaric dahil sa sobrang pagod at tiwala. Iho, pirmahan mo na ito. Para ito sa bagong expansion ng kumpanya natin sa Manila. Huwag kang mag-alala. Ako at si Elena ang bahala sa lahat ng detalye. Nakangiting wika ni Doña Carmen habang marahang hinahaplos ang balikat ng kanyang anak-anakan. Ang kanyang boses ay parang pulot na may nakatagong lason dahil sa pagnanais na muling maibalik ang dating danggal ng kumpanya na unti-unting bumabagsak. Kinuha ni Alaric ang bulpen at pinirmahan ang mga huling pahina nang hindi man lang binabasa ang maliliit na letra sa dulo. Hindi niya alam na ang bawat hagod ng kanyang tinta ay ang huling pako sa kabaong ng kanyang karangyaan. Nang gabing iyon, isang marangyang selebrasyon ang idinaos sa mansyon. Akala ni Alaric ay para iyon sa tagumpay ng kanilang bagong proyekto, ngunit sa gitna ng tawanan at kalantog ng mga baso ng alak, tumayo si Doña Carmen sa gitna ng bulwagan. Hawak niya ang mikropono at ang kanyang mukha ay nababalutan ng isang mapanuring ngiti. Mga kaibigan, nais kong ipaalam sa inyong lahat na simula sa gabing ito, ang buong De La Rosa Group of Companies at ang mansyong ito ay ganap na nang nasa ilalim ng aking pamamahala. At para sa aking mahal na anak-anakan na si Alaric, salamat sa iyong huling pirma. Opisyal ka na ngayong walang anumang kinalaman sa pamilyang ito. Anunsyo ni Doña Carmen na sinundan ng isang nakakangilong halahak. Nanlamig ang buong katawan ni Alaric. Hinarap niya si Elena, naghahanap ng pagkakaisa. Ngunit laking gulat niya nang makita ang babae na nakasandal sa balikat ng isang karibal na negosyante. Sorry, Rick. Hindi ako pinalaki para sumama sa isang taong wala ng pera. You're a loser now. Bulong ni Elena bago siya tinalikuran at nagpatuloy sa pakikipaghalubilo sa ibang bisita. Lalapit sana si Alaric sa kanyang binan upang bawiin ang kanyang mga papeles. Ngunit hinarangan siya ng mga security guard.
Lumapit si Doña Carmen sa kanya. Ang boses nito ay puno ng poot at pangungutya. Wala kang kwentang lalaki, Alaric. Tulad ka rin ng asawa mong hampas lupa na pinalayas mo noon. Ngayon, mararamdaman mo kung paano ang maging basura. Lumayas ka sa pamamahay ko bago ko pa ipakain ang mukha mo sa semento. Itinulak si Alaric palabas ng malaking pinto ng mansyon. Wala siyang dalang, kahit ano maliban sa mga damit na suot niya. Sa labas, nagsimulang pumatak ang isang malakas na ulan. Ang bawat malamig na tubig na tumatama sa kanyang balat ay tila isang paalala ng gabing pinalayas niya si Serafina. Naglakad siya sa gitna ng madilim na kalsada, basang-basa, habang ang kanyang mga sapatos na gawa sa mamahaling balat ay unti-unting napupuno ng putik. Naglakad siya ng ilang oras hanggang sa mapansin niya ang isang kanto na may kaunting ilaw. Nakaramdam siya ng matinding gutom na tila ba kinakain ang kanyang bituka. Ang kanyang mga kamay na dati ay ginagamit lamang sa pagpirma ng mga kontratang nagkakahalaga ng milyon-milyong piso ay nanginginig ngayon habang nakatitig sa kalsada. Dun, sa ilalim ng isang baradong kanal, nakakita siya ng isang basang barya. Dahan-dahan niyang inabot ang barya, pinunasan ang dumi nito sa kanyang basang polo at tinitigan iyon ng matagal. Ang barya na dati ay hindi niya man lang papansinin ay siya na lamang ngayong pag-asa niya upang makabili ng isang pirasong tinapay. Sa sandaling iyon, ang kanyang kahihiyan ay lumunod sa kanyang buong pagkatao. Naiyak siya sa gitna ng ulan, na-realize na ang lahat ng sakit na ibinigay niya kay Sarah ay bumabalik na sa kanya ng 100 beses na mas matindi. Dahil wala nang matuluyan sa Maynila, ginamit ni Alaric ang huling lakas niya upang makabalik sa tanging lupain na hindi nakuha ni Doña Carmen, ang isang maliit at sira-sirang sakahan sa probinsya ng Iloilo na nakapangalan sa kanyang yumaong ina. Matapos ang mahabang paglalakbay na puno ng pagtitiis at gutom, nakarating siya sa tapat ng isang lumang kubo. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay nanginginig sa matinding lagnat. Ang kanyang paningin ay unti-unting nagdidilim habang pilit na humahakbang sa putikan. Bago pa man siya tuluyang mawalan ng malay, may isang matandang lalaki ang lumabas mula sa anino ng kubo. Ang amoy ng basang lupa at ang tulog ng papalubog na araw ang huling bagay na kanyang natandaan bago bumagsak ang kanyang katawan sa harap ng matandang magsasaka. Ang unang bumati kay Alaric sa kanyang pagising ay ang amoy ng usok mula sa panggatong at ang maalat na halimuyak ng tuyo na ipiniprito sa kalapit na kalan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, ngunit ang bawat galaw ng kanyang talukap ay tila sinasaksak ng matinding kirot. Hindi na malambot na kama na yari sa seda ang kanyang kinahihigaan, kundi isang manipis at butas-butas na banig sa ibabaw ng sahig na kawayan. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang huni ng mga kuliglig sa labas at ang marahang pagaspas na mga dahon ng saging sa paligid ng kubo. "Gising ka na pala, Irog! Akala ko ay tuluyan ka ng kinuha ng lagnat." Uwi ka ng isang matandang tinig. Napalingon si Alaric at nakita si Mang Rex, ang matapat na katiwala ng kanyang yumaong ina na matagal na niyang kinalimutan. Ang mukha ng matanda ay parang lupang tinuyot ng araw, puno ng mga kulubot, ngunit ang mga mata ay mababakas ang isang uri ng malasakit na hindi kailanman naramdaman ni Alaric sa mansyon. Inabutan siya ni Mang Rex ng isang basong tubig at isang pinggan ng kanin na may kasamang 2 pirasong tuyo. Tinitigan ni Alaric ang pagkain. Ito ang uri ng pagkaing dati ay tinitingnan niya ng may pandidire. Ngunit ngayon, dahil sa tindi ng gutom, ang bawat subo niya ay tila isang biyaya mula sa langit. Habang kumakain, bawat lunok niya ay may kasamang pait ng pagsisisi. Naalala niya kung paano niya itinapon ang mga espesyal na lutong ulam ni Sarah dahil lamang sa masamang timpla ng kanyang mood. Ngayon, wala na ang babaeng handang magtiis sa kanyang mga sumpong. Kung gusto mong manatili rito, Alaric, kailangan mong gamitin ang iyong mga kamay. Sa lupang ito,
Walang puwang ang mga taong nakasuot ng kurbata pero tamad. Matigas, ngunit may paggabay na sabi ni Mang Rex. Kinabukasan, sa ilalim ng nagbabagang sikat ng araw sa Iloilo, sinimula ni Alaric ang kanyang unang araw ng paggawa. Hawak niya ang isang kalawanging araro, pilit na itinatulak ito sa matigas at tuyong lupa. Ang kanyang mga palad na dati ay makinis at tanging bulpen lamang ang hawak, ay nagsimulang magtubig at kalaunan ay pumutok. Nag-iiwan ng malalagkit na dugo sa hawakan ng kahoy. Bawat hapdi ng kanyang mga sugat ay tila isang latay sa kanyang konsensya. Naisip niya, ganito ba ang bigat ng mga gawaing bahay na mag-isang pinasan ni Sarah habang siya ay nagpapakasasa sa karangyaan? Ganito ba ang sakit ng pagod na binalewala niya? Sa gabi, pagkatapos ng maghapong pagtatrabaho, naupo si Alaric sa hagdanan ng kubo. Pinagmamasdan niya ang kanyang mga maruruming kuko at ang mga paltos sa kanyang kamay. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, dinala ng hangin ang pangalan ni Sarah sa kanyang isipan. Isang mahinang bulong ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang hiling ng kapatawaran na alam niyang huli, na para marinig ng babaeng kanyang winasak. Isang gabi, habang naghuhugas siya ng kanyang sariling plato sa isang palanggana, isang simpleng gawain na dati ay hindi niya man lang maisip gawin, naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng salapi. Ngunit, ang kapayapaang yon ay panandalian lamang. Nabalot ng ingay ang paligid nang marinig niya ang paghinto ng isang sasakyan sa malapit. Isang makintab at itim na SUV ang huminto sa tapat ng kanilang bakuran, naglalabas ng makapal na alikabok na tumabon sa mga tanim ni Mang Rex. Bumaba ang isang lalaking nakauniporme, may hawak na isang puting sobre. Mr. Alaric de la Rosa, may dala akong utos mula sa bagong may-ari ng korporasyong nakabili sa lupang ito. Ito ay isang eviction notice. May 3 araw kayo para lisanin ang lugar na ito bago namin simulan ang konstruksyon. Walang emosyong pahayag ng lalaki bago idikit ang papel sa dingding ng kubo. Nanigas si Alaric. Ang tanging alaala na natitira sa kanyang ina, ang tanging lugar na nagbigay sa kanya ng pagkakataong magbago, ay kukunin na rin sa kanya. Binasa niya ang pangalan ng korporasyon sa dulo ng sulat at ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang pangalan ng kumpanya ay pamilyar, ngunit ang nakalagay na pangalan ng CEO ang nagpanginig sa kanyang buong pagkatao. Akala ko ay sa panaginip ko na lang muling makikita ang mukhang iyon, ngunit ang tadhana ay may malupit na paraan ng pagpaparamdam ng paniningil. Ang babaeng dati ay laging nakayuko sa aking harapan, na yon ay siya nang may hawak ng aking kapalaran. Nanginginig ang mga daliri ni Alaric habang binabasa ang huling linya ng eviction notice. SC Investments. Ang mga titik na iyon ay tila mga huling piraso ng isang puzzle na ngayon lang nabuo sa kanyang isipan. 3 taon. 3 taon na ang nakalipas mula nang huling marinig niya ang boses ni Serafina, at sa bawat segundong lumipas, ang kanyang pagsisisi ay naging isang malalim na sugat na hindi kailanman naghilom. Ngunit ang muling pagkakita sa pangalan nito sa ilalim ng titulong Chief Executive Officer ay nagdulot ng isang uri ng takot na mas matindi pa sa gutom at pagod na kanyang dinaranas. Ang katahimikan ng bukid ay biglang nabasag nang marinig ang papalapit na dagundong ng mga sasakyan. Mula sa dulo ng kalsada, isang konboy ng mga itim at mamahaling sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanilang bakuran, naglalabas ng makapal na alikabok na tumabon sa mga murang dahon ng santol na maingat na inalagaan ni Alaric. Bumukas ang pinto ng pinakamarangyang sasakyan. Ang unang lumabas ay ang dulo ng isang itim na tahong na yari sa mamahaling balat. Tumapak ito ng may awtoridad sa tuyong lupa ng Iloilo. Kasunod nito ay isang babaeng nakasuot ng puting business suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay natatakpan ng madilim na salamin. Ngunit kahit sa ilalim ng mga hiyas at mamahaling pabango, kilala ni Alaric ang bawat kumpas ng katawan nito.
Sera, ang mahinang bulong ni Alaric na tila ba isang panalangin na hindi dapat marinig. Humakbang si Serafina Cervantes patungo sa gitna ng bukid. Wala na ang mahiyain at laging umiiyak na babae na dati ay nagluluto para sa kanya. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay naglalakad ng may mataas na no, bawat hakbang ay nagpapakita ng kapangyarihan at tiwala sa sarili. Huminto siya sa harap ni Alaric, ngunit hindi niya inalis ang kanyang salamin. Ang amoy ng kanyang pabango, isang pinaghalong rosas at bakal, ay sumuntok sa ilong ni Alaric, isang malupit na paalala ng layo ng kanilang katayuan ngayon. Good morning! Sino ang kinatawa ng mga trabahador dito? Malamig na tanong ni Sera. Ang kanyang boses ay walang anumang bakas ng pagkilala. Tila ba si Alaric ay isa lamang banyagang nakatayo sa kanyang daanan? Napalunok si Alaric. Sinubukan niyang magsalita, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng tuyong lupa. Sa loob ng 3 taon, binuo niya ang bawat salitang sasabihin niya kung sakaling magkita silang muli, ang lahat ng patawad at salamat. Ngunit na yon, sa harap ng reynang ito, nawala ang lahat ng kanyang lakas. Sera, it's me, si Alaric. Ang sa wakas ay naisatinig niya. Ang kanyang boses ay basad at puno ng pagmamakaawa. Dahan-dahang inalis ni Sera ang kanyang salamin. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamahal at pag-aalaga, ay tila 2 piraso ng yelo na tumititig sa kanya. I am here for business, Mr. De La Rosa. At sa pagkakaalam ko, ang mga trabahador sa bukid na ito ay walang karapatang tawagin ako sa aking unang pangalan. Mabilis na itinago ni Alaric ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang maruming pantalon. Nahiya siya. Nahiya siya sa kanyang mga kuko na puno ng itim na dumi, sa kanyang balat na sunog sa araw, at sa kanyang suot na butas-butas na sando. Ang lalaking dati ay tumitingin sa kanya mula sa itaas, na yon ay literal na nakatayo sa putikan, habang ang babaeng kanyang minata ay nagniningning sa karangyaan. Ang lupaing ito, ang tanging alaala ng nanay ko, Sera. Parang awa mo na. Huwag ninyong gibain ang kubo ni Mang Rex. Pakiusap ni Alaric. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mangilid ng luha ng kahihiyan. Timingnan ni Sera ang sira-sirang kubo at ang paligid na puno ng mga pananim. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang alaala ay walang halaga sa merkado, Mr. De La Rosa. Ang kumpanya ko ay magtatayo rito ng isang modernong processing plant para sa agrikultura, isang bagay na mas kapaki-pakinabang kaysa sa isang lupang pinabayaan ng dating may-ari. Inabot ni Sera ang isang makapal na folder sa kanyang sekretarya at iniharap ito kay Alaric. May 3 araw ka pa para kumbinsihin ang mga kasama mo na lisanin ang lugar na ito ng payapa. Kung hindi, ang mga bulldozer ang gagawa ng paraan. Tinalikuran siya ni Sera at nagsimulang maglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Ngunit bago siya pumasok, lumingon siya ng bahagya. By the way, ang kare-kare na niluto mo kagabi. Naamoy ko sa hangin. Masyadong maraming mani. Maling-mali ang timpla, gaya ng lahat ng naging desisyon mo sa buhay. Isinara ni Sera ang pinto ng sasakyan. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong katahimikan ng bukid. Tila, isang pinal na hatol. Habang umaalis ang konboy at nang iwan muli ng makapal na alikabok, naiwang nakatayo si Alaric sa gitna ng daan. Hawak ang kontrata na nag-uutos sa kanya na gibain ang sarili niyang kanlungan. Ang bawat hakbang ni Alaric patungo sa kabayanan ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Suot ang kanyang tanging malinis na polo na may mansa pa ng lumang putik, pumasok siya sa pansamantalang opisina ng SC Investments. Ang lamig na nagmumula sa aircon ay agad na humalik sa kanyang sunog na balat. Isang marangyang sensasyon na matagal na niyang hindi nararamdaman, ngunit sa halip na gumaan ang kanyang loob, lalo lamang siyang nangliit.
Nakita niya ang mapanuring tingin ng sekretarya sa kanyang kupas na pantalon at tsinelas. Ngunit nilunok niya ang kanyang hiya. Para kay Mang Rex, para sa mga magsasaka, at para sa huling piraso ng kanyang pagkatao, kailangan niyang harapin ang babaeng dati ay hindi niya man lang magawang tingnan ng diretsyo. Pagbukas ng pinto ng opisina, bumungad sa kanya si Serafina. Nakaupo ito sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa makintab na kahoy, abala sa pagbabasa ng mga dokumento. Hindi ito nag-angat ng tingin. Tila ba ang presensya ni Alaric ay singhalaga lamang ng isang langaw na pumasok sa silid. Sera, please, kailangan nating mag-usap. Hindi para sa akin, kundi para sa mga taong umaasa sa lupang iyon. Si Mang Rex, wala na siyang ibang matutuluyan. Iyong mga pananim na yon, iyon lang ang buhay nila. Ang basag na pakiusap ni Alaric habang nakatayo sa harap ng mesa. Dahan-dahang ibinaba ni Sera ang kanyang ballpen. Ang kanyang mukha ay parang isang pader ng yelo. Walang bitak, walang emosyon. Mr. De La Rosa, sa mundo ng negosyo, walang puwang ang please. Ang mga magsasakang sinasabi mo ay binigyan ko na ng sapat na kompensasyon para lisanin ang lugar. Kung hindi sapat yon, problema na nila yon, hindi ng kumpanya ko. Sa tindi ng kawalang pag-asa, unti-unting nanghina ang mga tuhod ni Alaric. Sa harap ng babaeng dati ay lumuluhod sa kanyang paanan para lamang wag siyang umalis ng bahay. Siya naman ngayon ang dahan-dahang bumagsak sa sahig. Lumuhod si Alaric. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ibabaw ng kanyang mga hita. Patawarin mo ako, Sera. Alam kong wala akong karapatang humingi nito matapos ang lahat ng ginawa ko sa iyo. Alam kong winasak ko ang buhay mo, ang pamilya mo. Pero parang awa mo na. Huwag mong idamay ang bukid na ito. Dito ko lang natutunan kung paano maging tao muli. Dito ko lang naramdaman kung gaano ako naging halimaw sa iyo. Ang boses ni Alaric ay puno ng pagsisisi. Ang bawat salita ay parang dugong lumalabas sa isang sariwang sugat. Tumayo si Sera mula sa kanyang upuan. Lumapit siya kay Alaric. Ang tunog ng kanyang takong sa sahig ay tila bawat tibok ng kaba sa dibdib ng lalaki. Huminto siya sa tapat nito at tiningnan ang nakaluhod na asawa. Ang paghingi ng tawad, Alaric, ay para lamang sa mga taong may halaga pa sa buhay ng isang tao. Pero para sa akin, isa ka na lang hadlang sa mga plano ko. Isa ka na lang basurang kailangang walisin para makapagsimula ng bago. Huwag mong gamitin ang pagsisisi mo para makuha ang gusto mo, dahil huling-huli na ang lahat. Malamig na tugon ni Sera. Ang bawat salita niya ay parang isang matalim na balisong na humihiwa sa huling pag-asa ni Alaric. Tumalikod si Sera at bumalik sa kanyang upuan nang hindi na muling tumingin sa lalaking nakaluhod sa kanyang sahig. You may leave now. May mga importante pa akong kliyente na dapat harapin. At pakiusap, huwag mo nang dudumihan ang opisina ko sa susunod mong pagpunta. Lumabas si Alaric ng opisina na tila isang aninong na wala ng direksyon. Pagpasok ni Sera sa loob ng kanyang sasakyan pagkatapos ng trabaho, panandalian niyang ipinikit ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Ang kanyang mga kamay na nakahawak sa manibela ay nanginginig. Isang lihim na kahinaan na ayaw niyang makita ng sinuman. Ang pader na itinayo niya ay matatag. Ngunit ang bawat luhang pinigil niya ay tila unti-unting bumubutas sa kanyang dibdib. Sa kabilang banda, bumalik si Alaric sa bukid sa ilalim ng nagbabagang init ng araw. Upang patunayan ang kanyang katapatan at halaga, sinimulan niyang anihin ang buong ektarya ng mga bunga ng santol ng mag-isa. Wala siyang suot na proteksyon, walang tubig, tanging ang galit sa sarili at ang pagnanais na bumawi ang nagpapatakbo sa kanya. Patuloy siya sa pag-akyat at pagbaba sa mga puno. Ang kanyang balat ay unti-unting naghihiwalay dahil sa tindi ng init hanggang sa ang kanyang paningin ay magsimulang umikot
at ang mundo ay maglaho sa isang nakakasilaw na puting liwanag. Bumagsak ang kanyang katawan sa gitna ng mga nagkalat na bunga, walang malay at mag-isa sa ilalim ng malupit na sikat ng araw. Ang amoy ng gamot at alkohol sa loob ng maliit na klinika sa bayan ay tila sumasakal sa bawat hininga ni Alaric. Nakahiga siya sa isang manipis na kama. Ang kanyang mga braso at likod ay nababalot ng mga puting benda dahil sa matinding paso mula sa sikat ng araw. Sa bawat bahagyang galaw ng kanyang katawan, isang matalim na kirot ang gumagapang sa kanyang mga ugat. Ngunit mas matindi ang hapdi na nagmumula sa kanyang dibdib. Sa labas ng klinika, nakaparada ang isang itim na sasakyan. Sa loob nito, nakaupo si Serafina. Mahigpit ang hawak sa manibela habang nakatingin sa bintana ng silid kung nasaan si Alaric. Nalaman niya ang nangyari, na bumagsak ang lalaki sa gitna ng bukid dahil sa sobrang pagtatrabaho sa ilalim ng initan. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na wala na siyang pakialam, na ang paghihirap ni Alaric ay nararapat lamang sa lahat ng kanyang kasalanan. Ngunit sa tuwing maaalala niya ang mga sugat sa kamay ng lalaki, isang pamilyar na kurot ang nararamdaman niya sa kanyang puso. "You brought this upon yourself, Alaric." Bulong ni Sarah sa hangin bago niya mabilis na pinaandar ang sasakyan at nilisan ang lugar. Pagdating sa kanyang tinutuluyang rest house sa gitna ng taniman, naramdaman ni Sarah ang biglang pagbigat ng kanyang ulo. Marahil ay dahil sa pagod at sa hindi nakasanayang pabago-bagong klima ng probinsya. Pagsapit ng gabi, ang kanyang katawan ay nanginghinig na sa matinding lagnat. Nakahiga siya sa kanyang kama, balot ng makapal na kumot, habang ang kanyang paningin ay lumalabo dahil sa taas ng temperatura. Sa gitna ng kanyang panghihina, tanging ang tunog ng ulan sa labas at ang sarili niyang mabilis na paghinga ang kanyang naririnig. Pakiramdam niya ay napakalayo niya sa lahat, mag-isa at walang matakbuhan. Isang marahang tunog ng pagbukas ng pinto sa kusina ang bumasag sa katahimikan. Hindi ito napansin ni Sarah dahil sa kanyang kalagayan. Si Alaric, na kahit hirap pa sa paglakad at puno ng benda ang katawan, ay dahan-dahang pumasok sa loob. Alam niya ang pasikot-sikot ng bahay na ito dahil siya mismo ang nagdisenyo nito para kay Sarah noon. Pumunta siya sa kusina at sinimulang ihanda ang mga sangkap para sa isang malapot na lugaw. Ang marahang pagtama ng kutsara sa kaldero at ang mahinang pagpapakulo ng bigas ay tila isang uyayi sa gitna ng gabi. Maingat niyang tinimplahan ang lugaw, eksakto sa paraan kung paano ito iniluluto ni Sarah para sa kanya noong sila ay nagsasama pa. Dahan-dahang pumasok si Alaric sa kwarto ni Sarah, dala ang isang mainit na mangkok. Nakita niyang mahimbing na natutulog ang babae, ngunit ang mukha nito ay bakas ang hirap dahil sa lagnat. Inilapag ni Alaric ang mangkok sa tabi ng kama. Tumayo siya roon ng matagal. Pinagmamasdan ang bawat kurba ng mukha ni Sarah na tila ba sinusubukan niyang kabisaduhin ang bawat detalye nito para sa huling pagkakataon. Nais niyang hawakan ang noo nito. Nais niyang haplusin ang pisngi nito upang pawiin ang sakit. Ngunit binuo niya ang lahat ng kanyang lakas upang pigilan ang sarili. Alam niyang wala na siyang karapatan. Marahan niyang hinawakan ang dulo ng kumot ni Sarah at itinaas ito hanggang sa balikat ng babae upang hindi ito lamigin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang ginagawa ito. Maingat na huwag magdikit ang kanilang mga balat. Pagkatapos, bago pa man magising si Sarah, ay dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto. Ang kanyang mga hakbang ay walang tunog sa ibabaw ng sahig na kahoy. Nagising si Sarah ng madaling araw. Medyo gumaan ang pakiramdam dahil sa pawis na lumabas sa kanyang katawan. Paglingon niya, nakita niya ang mangkok ng lugaw sa kanyang tabi. Kahit medyo malamig na ito, kinuha niya ang kutsara at tinikman ang unang subo. Ang lasa ng luya at ang tamang alat ng sabaw ay agad na nagpabalik ng mga alaala sa kanyang isipan. Isang mainit na luha ang dahan-dahang tumakas sa kanyang mata at pumatak sa ibabaw ng lugaw.
Alam niya kung sino ang nagluto nito. Walang ibang nakakaalam ng eksaktong timpla na ito, kundi ang taong matagal na niyang pilit na kinakalimutan. Sa labas, sa dilim ng kalsada malapit sa rest house, may isang lumang sasakyan na may pamilyar na tatak ng mga De La Rosa ang nakaparada sa ilalim ng mga puno. Walang ilaw ang sasakyan, tila ba nagmamasid lamang sa bawat galaw sa paligid. Habang hinihimas ni Sarah ang kanyang sentido, tumunog ang kanyang telpono sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang bumungad sa kanya. Mag-ingat ka. Papunta na siya dyan upang bawiin ang lahat. Napatitig si Sarah sa screen ng kanyang telepono. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis dahil sa kaba. Sino ang paparating? At ano pa ang natitirang kailangang bawiin mula sa kanya? Ang langit sa Iloilo ay biglang binalot ng makapal at kulay-abong mga ulap, tila isang higanteng telon na nagbabadya ng isang malupit na palabas. Ang ihip ng hangin ay unti-unting lumakas, humihalinghing sa pagitan ng mga puno ng santol at nagdadala ng amoy ng paparating na ulan. Sa loob ng maliit na makeshift office sa gitna ng farm, abala si Serafina sa pag-aayos ng mga huling dokumento. Hindi niya napansin ang mabilis na pagbabago ng panahon hanggang sa ang unang hagupit ng bagyo ay tumama sa bubong na yero. Ang tunog ng paghampas ng ulan ay tila libu-libong maliliit na martilyo na sabay-sabay na nagtatrabaho na nilulunod ang lahat ng iba pang ingay. Biglang namatay ang lahat ng ilaw. Ang katahimikan sa loob ng silid ay mas lalong naging nakakatakot dahil sa dilim. Sinububukan ni Sarah na buksan ang pinto. Ngunit dahil sa lakas ng hangin sa labas, tila may isang higanteng nakasandal dito. Ang bawat pagtama ng kidlat sa kalangitan ay nagbibigay ng panandaliang liwanag na nagpapakita ng mga lumilipad na sanga at dahon sa labas ng bintana. Sarah, buksan mo ang pinto! Isang pamilyar na tinig ang sumigaw sa gitna ng ingay ng bagyo. Sa kabila ng takot, naramdaman ni Sarah ang isang uri ng ginhawa. Pinilit niyang itulak ang pinto kasabay ng tulak mula sa labas. Pumasok si Alaric, basang-basa hanggang sa kanyang mga buto. Ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang noo at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pag-aalala. Agad niyang isinarado ang pinto at ibinagsak ang mabigat na trangka upang hindi ito matangay ng hangin. Dito tayo sa storage room. Mas matibay ang pader doon. Utos ni Alaric habang inaalalayan si Sarah sa dilim. Pumasok sila sa isang maliit at masikip na silid. Dun, ang tunog ng bagyo ay medyo humina. Ngunit ang takot ay nanatili pa rin. Nanginginig si Sarah sa lamig at sa gulat. Nang mapansin ito ni Alaric, agad niyang hinubad ang kanyang jacket, ang tanging bahagi ng kanyang suot na hindi gaanong nabasa dahil sa proteksyon ng kanyang katawan, at maingat na ipinatong ito sa mga balikat ni Sarah. Umupo si Alaric sa malayong sulok. Pinapanatili ang distansya na matagal nang hinihiling ni Sarah. Isang napakalakas na hulog ang umalingaw-ngaw, na tila nagpayanig sa buong pundasyon ng gusali. Sa sobrang takot, hindi na nakapag-isip si Sarah. Bigla siyang gumapang patungo kay Alaric at mahigpit na yumakap sa braso nito. Naramdaman ni Alaric ang panginginig ng babae at sa sandaling iyon, ang lahat ng pader ng yelo sa pagitan nila ay tila panandaliang natunaw. Marahan niyang inakay si Sarah at ipinatong ang ulo nito sa kanyang balikat. Ibinahagi niya ang init ng kanyang katawan upang pawiin ang ginaw na nararamdaman ng babae. Sa gitna ng kadiliman, habang ang bagyo ay patuloy na naggangalit sa labas, naramdaman ni Sarah ang marahang pagtapik ni Alaric sa kanyang likod. Isang ritmo na tila nagpapakalma sa kanyang naghuhumindig na puso. Akala ni Alaric ay nakatulog na si Sarah dahil sa pagod at takot, kaya dahan-dahan siyang bumulong sa gitna ng katahimikan. Sana ay mapatawad mo ako, Sarah. Araw-araw at gabi-gabi, bumabalik sa isip ko ang larawan mo noong gabing pinaalis kita sa gitna ng ulan. Mahinang sabi ni Alaric. Ang sakit na naidulot ko sa'yo, sana imabawi ko kahit paano.
Kung maaari lang, sanang itama ang lahat. Mahal na mahal kita. Higit pa sa kaya kong ipaliwanag na yon. Basag ang boses ni Alaric, puno ng matinding pagsisisi na tila nagmumula sa pinakailalim ng kanyang puso. Gising si Sarah. Naririnig niya ang bawat salita at nararamdaman niya ang marahang pagpatak ng luha ni Alaric sa kanyang balikat. Ngunit nanatili siyang tahimik, hindi gumagalaw, hinahayaan ng sarili na pansamantalang maniwala na ang lahat ng sakit ng nakaraan ay kayang pagalingin ng isang gabing tulad nito. Kinaumagahan, nang tumigil na ang ulan at sumilip ang unang sinag ng araw, lumabas ang dalawa mula sa kanilang kanlungan. Ngunit ang kanilang kagaanan ng loob ay agad na napalitan ng kilabot. Ang buong taniman ng santol na kahapon lamang ay berde at puno ng buhay, ngayon ay tila tuyot at nalalanta. Ang mga dahon ay may kakaibang kulay kape, hindi dahil sa hangin ng bagyo, kundi dahil sa isang bagay na mas malupit. Lumapit si Alaric sa isang puno at hinawakan ang lupa sa paligid nito. Ang amoy na humahalimuyak sa hangin ay hindi amoy ng basang lupa pagkatapos ng ulan, kundi isang matapang at nakakahilong amoy ng chemical. Nilason ang lupa, Sarah. Sinadya nilang sirain ang lahat bago pa man tumama ang bagyo. Ang sabi ni Alaric, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom habang ang galit ay muling nag-aapoy sa kanyang mga mata. Walang matitira sa iyo, Serafina. Kahit ang huling tuyong dahon sa lupang ito, kukunin ko hanggang sa wala ka ng matayuan, kundi ang sarili mong abo. Ang mga salitang ito mula sa isang liham na iniwan sa pintuan ng opisina ni Sarah ay tila isang sumpa na unti-unting nagkakatotoo. Nakatayo si Sarah sa gitna ng taniman, pinagmamasdan ang mga puno ng santol na tila mga kalansay na lamang na nakatayo sa ilalim ng araw. Ang bawat dahon na dati ay lunti at puno ng buhay. Ngayon ay marupok at kulay kape, nalalaglag sa isang munting ihip lamang ng hangin. Ang masangsang na amoy ng lason ay nananatili sa paligid, nanunuot sa kanyang ilong at nagpapaalala sa kanya na ang kasamaan ng nakaraan ay hindi pa rin siya tinatantanan. Natuklasan ni Alaric sa tulong ni Mang Rex ang isang botelya ng chemical na itinapon sa malapit na sapa, isang uri ng lason na tanging mga malalaking kumpanya lamang ang may kakayahang bumili. Sa likod ng botelya ay may nakadikit na resibo mula sa isang tindahan sa kabayanan at ang pangalan ng nagbayad ay hindi na banyaga sa kanila. Doña Carmen de la Rosa. Nalaman nila mula sa isang dating tauhan ng mansyon na nabankrupt na pala ang matanda dahil sa maling pamumuhunan at sa panggaganso ni Elena. Ngayon, sa kanyang desperasyon, nais niyang agawin ang lupain ni Alaric na legal ng hawak ni Sarah upang ibenta ito sa mga dayuhang korporasyon at mabayaran ang kanyang mga utang. Ang lason sa lupa ay panimula lamang upang pababain ang halaga ng proyekto ni Sarah at pilitin itong sumuko. Habang tinitingnan ni Sarah ang nasirang pananim, isang makapanlausok ng alikabok ang nabuo sa dulo ng daan. 3 lumang pickup truck ang mabilis na huminto at mula rito ay bumaba ang isang grupo ng mga lalaking may hawak na mga pamalo at itak. Sila ang mga goons na binayaran na natitirang hiyas ni Doña Carmen upang takutin ang mga magsasaka. Lumayas na kayo rito. Ang lupang ito ay hindi sa inyo, sigaw na isa sa mga lalaki habang hinahampas ang bakod na kawayan na lumikha ng isang nakakarinding tunog ng pagkabasag ng kahoy. Lalapit sana ang mga lalaki kay Sarah. Ngunit bago pa man nila maabot ang babae, humarang na si Alaric sa gitna. Wala siyang hawak na sandata. Tanging ang kanyang sariling katawan lamang ang nagsisilbing harang. Ang kanyang mga braso na puno pa ng benda ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding galit na naguunahan sa kanyang mga ugat. Huwag ninyong lalapitan ang asawa ko. Ang malamig at mariing utos ni Alaric. Isang malakas na hampas ng pamalo ang tumama sa balikat ni Alaric
na naging dahilan ng kanyang pagdaing at pagbagsak ng isa niyang tuhod sa putikan. Ngunit mabilis siyang tumayo muli. Sinundan ito ng sunod-sunod na sipa at suntok mula sa mga lalaki. Hindi gumanti si Alaric. Dinamik niya ang kanyang likod bilang kalasag, niyayakap ang kanyang sarili sa harap ni Sarah upang matiyak na walang kahit isang kamay ang dudapo sa balat ng babae. Sa bawat tunog ng pagtama ng kamao sa laman, nararamdaman ni Sarah ang bawat sakit sa loob ng kanyang sariling dibdib. Ang kanyang puso na matagal nang nagmamatigas ay tila unti-unting nadudurog sa bawat pagdaing ni Alaric. Nakita niya ang dugo na dumadaloy mula sa labi ng lalaki, tumutulo sa tuyong lupa na nilaso ng sarili nitong kadugo. "Tigil na! Parang awa ninyo, tama na!" Isinigaw ni Sarah, ang kanyang boses ay puno ng pait at takot habang pilit niyang hinahila ang mga lalaki palayo kay Alaric. Tumawa ng nakakangilo ang pinuno ng mga lalaki, isang tunog na puno ng pangungutya sa hantungan ng dating makapangyarihang Alaric de la Rosa. Tingnan ninyo ang dating hari ng Iloilo. Ngayon ay aso na lang na nagmamakaawa sa paanan ng isang babae. Wika nito bago muling nagpakawala ng isang malakas na sipa sa tagiliran ni Alaric. Napahiga si Alaric sa putikan. Ang kanyang paghinga ay mabigat at may kasamang dugo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako kay Sarah. Sa bawat dagok na natatanggap niya, tila binabayaran niya ang bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni Sarah noong gabing pinalayas niya ito. Hindi siya lumaban. Hinayaan niyang maging saksi ang langit sa kanyang pagpapakumbaba, sa kanyang pagnanais na maging kalasag ng tanging babaeng nagturo sa kanya kung paano magmahal ng tunay. "Rick, please, tumayo ka na riyan." "Tama na." Pagmamakaawa ni Sarah. Ang kanyang tinig ay basag na at punong-puno ng pagsisisi. Ang pader ng yelo na maingat niyang itinayo sa loob ng 3 taon ay tila gumuho sa isang iglap nang makita ang lalaking dati ay puno ng kayabangan na ngayon ay duguan at lupaypay para lamang sa kanya. Tumigil ang mga lalaki nang makarinig ng papalapit na ingay ng mga sasakyan ng mga magsasaka na handang rumespond. "Hindi pa tayo tapos, De La Rosa. Sa susunod, hindi lang pasa ang matatanggap mo." Sisiguraduhin ni Doña Carmen na magiging abo ang lahat ng pinaghirapan ninyo. Banta ng pinuno bago sila mabilis na sumakay sa kanilang mga sasakyan at humarurot palayo, nag-iiwan ng makapal na alikabok na humalo sa amoy ng lason sa paligid. Dinaluhan ni Sarah si Alaric, hindi alintana ang putik na dumidikit sa kanyang mamahaling damit. Maingat niyang inalaya ng ulo ng lalaki sa kanyang kandungan. Pilit nang umiti si Alaric kahit pumapatak ang dugo mula sa kanyang labi. Ang kanyang nanginginig na kamay ay pilit na inaabot ang pisngi ni Sarah, ngunit agad ding ibinaba dahil sa takot na madumihan ang balat ng babae. "Ligtas ka na, yun lang ang mahalaga." Mahinang bulong ni Alaric bago muling pumikit dahil sa tindi ng sakit. Sa kabila ng panandaliang katahimikan, isang matalas na kinang ang nagmula sa gilid ng bodega. Doon, sa anino ng mga tuyong puno, nakatayo ang isang tauhan ni Doña Carmen na hindi sumama sa pag-alis. Hawak nito ang isang maliit na kahon ng posporo. Isang marahang tunog ng pagkayod ng kahoy sa magaspang na bahagi ng kahon ang lumikha ng isang maliit at mapanganib na apoy. Ang liwanag nito ay sumalamin sa mga matang puno ng pagkainggit at puot. Ang unang hudyat ng kapahamakan ay ang amoy ng nasusunog na tuyong dahon na mabilis na humalo sa masangsang na amoy ng lason sa hangin. Kasunod nito ay ang unti-unting paglamon ng mapulang apoy sa tuyong dingding ng bodega kung saan nakatago ang mga huling alaala ng yumaong ama ni Serafina. Ang bawat paglagitik na naglalayab na kahoy ay tila bawat tibok ng kaba sa dibdib ni Sarah habang pinapanood niya ang mabilis na pag-akyat ng usok patungo sa madilim na kalangitan. Hindi, ang mga gamit ni Papa. Ang mga sulat niya, ang huling litrato namin, nandoon lahat sa loob. Ang histerikong sigaw ni Sarah.
Sinubukan niyang tumakbo patungo sa nagbabagang istruktura, ngunit mabilis siyang napigilan ng init na nagmumula rito. Mula sa anino ng mga puno, lumitaw ang nakakangilong mukha ni Doña Carmen. Hawak nito ang isang mamahaling payong upang hindi madumihan ng abo ang kanyang mukha, habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa sa bawat pagbagsak ng bahagi ng bodega. Hayaan mo nang maging abo ang lahat, Serafina. Gaya ng tatay mo, ang mga alaalang yan ay basura na lamang na dapat nang ibaon sa limot. Wala ka nang babalikan. Wala ka nang kakapitan. Ang lupang ito ay magiging akin. Mamatay man ang lahat ng naninirahan dito. Ang malamig at puno ng put na boses ni Doña Carmen ay umalingaw-ngaw na tila isang demonyong nagdiriwang sa gitna ng impyerno. Hindi na nag-isip pa si Alaric. Sa kabila ng kanyang duguan at ng hihinang katawan mula sa pambubugbog kanina, binuo niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas. Tiningnan niya si Sera sa huling pagkakataon, isang tingin na puno ng pagpapaalam at pagsusumamo. Bago pa man siya mapigilan ng sinuman, mabilis siyang sumugod sa loob ng nag-aalab na bodega. "Rick, wag! Alaric, bumalik ka rito!" Ang boses ni Sera ay naging isang matinis na hagulhol habang pinapanood ang anino ng kanyang asawa na nilalamon ng makapal at itim na usok. Sa loob ng bodega, ang init ay tila nagpapakulo sa kanyang dugo. Ang bawat paghinga ni Alaric ay puno ng nakakasulasok na usok na gumuguhit sa kanyang baga. Ang mga bumabagsak na bahagi ng bubong ay nag-iiwan ng mga paso sa kanyang balat, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa isang lumang kahoy na kahon sa sulok. Iyon ang kahon na palaging tinitingnan ni Sera kapag akala nito ay walang nakakakita. Ang kahon na naglalaman ng kanyang buong pagkatao. Sa labas, ang mga segundo ay tila naging mga oras para kay Sera. Nakaluhod siya sa putikan. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig habang patuloy na bumubulong ng mga panalangin na hindi niya alam kung diringgin pa. Ang kanyang pusong matagal nang nagmamatigas ay tuluyang gumuho. Ang lahat ng galit at pot ay napalitan ng isang matinding takot na baka ito na ang huling pagkakataon na makikita niya si Alaric. Isang malakas na pagguho ng pader ang narinig. Kasunod ang pagbuga ng mas malakas na apoy. Ngunit mula sa gitna ng nagbabagang pinto, lumabas ang isang aninong halos hindi na makilala. Gumagapang si Alaric. Ang kanyang suot na damit ay sunog na sa likuran at ang kanyang braso ay nababalot ng mga sariwang paso. Ngunit sa loob ng kanyang yakap ay ang kahon ng ama ni Sera, ligtas at walang galos. Gumagsak si Alaric sa putikan. Ilang metro lamang ang layo sa nasusunog na bodega. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, mabilis na sumugod si Sera at nilaro ang kanyang mga tuhod sa putikan upang mayakap ang duguan at sunog na katawan ng asawa. Umiyak siya ng malakas. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa dumi at dugo sa mukha ni Alaric. Bakit mo ginawa iyon? Bakit mo isinakripisyo ang buhay mo para sa mga gamit na ito? Ang tanong ni Sera sa gitna ng kanyang paghikbi. Ipinasa ni Alaric ang kahon kay Sera gamit ang kanyang nanginginig at pasong kamay. Pilit siyang numiti, isang ngiti ng tagumpay sa kabila ng paghihingalo. Dahil hindi ko nahahayaang mawalan ka ulit ng dahil sa akin. Ang mga alaalang ito, sila ang buhay mo, Sera. At ang buhay mo, ang tanging bagay na mahalaga sa akin. Bumagsak ang kamay ni Alaric. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang pumikit habang ang kanyang hininga ay nagiging mababaw na lamang. Sa sandaling iyon, ang tunog ng papalapit na sirena ng pulis ay nagsimulang duminig sa paligid. Ngunit bago pa man makarating ang mga otoridad, isang matalim na tunog ng pagkak ng baril ang narinig. Itinutok ni Doña Carmen ang isang maliit na pistola kay Sera. Ang kanyang mukha ay nababalot ng ganap na kabaliwan dahil sa pagkakatalo. Kung hindi mapapasakin ang lupang ito, walang mabubuhay sa inyong dalawa.
Isang nakakabining putok ng baril ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang nakakabinging putok na umalingaw-ngaw sa madilim na sakahan ay hindi nagmula sa pistola ni Doña Carmen, kundi sa baril ng isang pulis na nagpakawala ng warning shot sa hangin. Sa gulat, nabitawan ng matanda ang kanyang sandata na lumikha ng isang mahinang tunog ng pagbagsak ng bakal sa basang putek. Kasabay nito ang mabilis na paglapit ng mga sasakyang may umiikot na asul at pulang ilaw na nagbibigay ng isang nakakahilong liwanag sa gitna ng usok mula sa nasunog na bodega. Mabilis na pinalibutan ng mga awtoridad si Doña Carmen. Ang mga kamay na dati ay tanging mga mamahaling alahas at seda lamang. Ang hinahawakan ay magaspang na binalutan ng malamig na kadenang bakal. Wala na ang kanyang marangyang aura. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mukha ay puno ng uling at luha ng galit. Sa unang pagkakataon, ang reyna ng mga De La Rosa ay nagmukhang isang kaawa-awang kriminal na pilit isinasakay sa likod ng sasakyan ng pulis. Ngunit, hindi lumingon si Serafina. Ang kanyang buong mundo ay nakatuon lamang sa lalaking nakahiga sa kanyang kandungan. Ang bawat segundo ng paghihintay sa ambulansya ay tila isang walang hanggang pantitiis. Nang dumating ang mga medical team, ang tunog ng mabilis na pagtakbo ng mga stretcher sa ibabaw ng damo ay ang tanging bagay na nagbibigay ng pag-asa sa kanya. Sinundan niya ang bawat galaw nila hanggang sa maisakay si Alaric. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kahon ng kanyang ama na tila ito na lamang ang huling piraso ng katotohanan sa kanyang buhay. Sa loob ng ospital, ang bawat hininga ni Sarah ay may kasamang amoy ng antiseptic at ang nakakarinding tunog ng ticking clock sa hallway. Nakaupo siya sa labas ng operating room. Ang kanyang puting business suit ay nabahira na ng dugo at dumi. Ngunit wala siyang pakialam. Hindi siya kumain, hindi siya uminom. Tanging ang panalangin sa kanyang isipan ang nagpapanatili sa kanyang ulirat. Makalipas ang ilang oras, nang matiyak na nasa maayos ng kalagayan si Alaric kahit kailangan pa ng matagal na obserbasyon, nagtungo si Sarah sa himpilan ng pulisya. Doon, sa loob ng isang madilim at mabahong selda, nakita niya si Doña Carmen. Wala na ang marangyang silya. Wala na ang mga utusan. Nakaupo ang matanda sa isang matigas na semento. Ang amoy ng ihi at pawi sa loob ng kulungan ay tila isang malupit na sampal sa kanyang dating pagkatao. Nang makita si Sarah, biglang lumapit ang matanda sa rehas. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, ngunit may kasamang takot. Serafina, pakawalan mo ako rito. Alam kong marami kang pera. Bayaran mo ang piyansa ko. Hindi ako nararapat sa lugar na ito. Ang pagsusumamo ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon. Tiningnan siya ni Sarah mula ulo hanggang paa. Isang titig na puno ng matinding pandidiri at pait. Ang piyansa mo, Doña Carmen? Kanina lang ay binayaran ko na ito. Nanlaki ang mga mata ng matanda, isang mapanlinlang na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sinasabi ko na nga ba, hindi mo matitiis ang pamilya ng asawa mo. Huwag kang magkamali. Pagputol ni Sarah sa kanyang sasabihin. Ang kanyang boses ay malamig at matalim, gaya ng isang patalim. Binayaran ko ang piyansa mo hindi dahil sa awa, kundi dahil gusto kong maramdaman mo ang pinakamatinding uri ng parusa, ang kahihiyan. Gusto kong lumabas ka rito at makita ng buong Iloilo na ang dating makapangyarihang Carmen de la Rosa ay nabubuhay na lamang sa limos ng babaeng tinawag niyang hampas lupa. Gusto kong maranasan mo ang paghingi ng pagkain sa mga taong inapakan mo noon. Malaya ka na sa kulungan, pero habang buhay kang magiging bilanggo ng iyong sariling kahihiyan. Tinalikuran ni Sarah ang matanda nang hindi na hinihintay ang sagot nito. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila pagpapasabong sa huling bakas ng put sa kanyang dibdib. Paglabas niya sa presinto, ang sariwang hangin ng madaling araw ay humalik sa kanyang mukha.
Ngunit ang kanyang isipan ay agad na bumalik sa ospital. Nang makarating siya muli sa kwarto ni Alaric, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa paligid. Ang marahang tunog ng heart monitor ay ang tanging nagpapatunay na may buhay pa sa loob. Ngunit nang itulak niya ang pinto, ang kanyang puso ay tila tumalon palabas ng kanyang dibdib. Ang kama ay maayos na nakatupi. Wala roon ang lalaking binuwis ang buhay para sa kanya. Ang tanging natitira sa ibabaw ng unan ay isang piraso ng papel na may pamilyar na sulat kamay at ang gintong singsing na ibinigay ni Sarah sa kanya noon. Ang bintana ng kwarto ay nakabukas ng bahagya. Hinahayaan ang malamig na hangin na pumasok at lipa rin ang dulo ng sulat na nagsasabing, "Hindi ako karapat-dapat sa iyong tabi." Ang mga titik sa papel ay tila mga bakas ng luha na natuyo na. Bawat kurba ng panulat ni Alaric ay nagdadala ng bigat ng isang pusong sumuko na sa sarili nitong kasalanan. Hawak ni Serafina ang sulat habang ang kanyang mga daliri ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng aircon sa ospital, kundi dahil sa takot na muli siyang naiwang mang-isa sa gitna ng labanan. "Hindi ako karapat-dapat sa iyong tabi." Ang huling linyang nakasulat ay tila isang matalim na aspile na itinusok sa kanyang dibdib. Hindi na nag-isip pa si Sarah. Mabilis siyang lumabas ng ospital. Hindi alintana ang pagod at ang bahagyang hilo na nararamdaman. Pinaandar niya ang kanyang sasakyan patungo sa kaisa-isang lugar na alam niyang pupuntahan ni Alaric, ang sakahan sa Iloilo. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa ibabaw ng semento ay tila bawat tibok ng kanyang kaba. Ang ugong ng makina ay nagmistulang isang mabilis na oyayi sa gitna ng kanyang pagmamadali. Nang makarating siya sa sakahan, ang amoy ng abo mula sa nasunog na bodega ay nananatili pa rin sa hangin, isang malupit na paalala ng nagdaang gabi. Nakita niya ang isang maliit na liwanag sa loob ng sirang kubo ni Mang Rex. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang mga hakbang ay lumilikha ng marahang tunog sa ibabaw ng mga tuyong dahon at damo. Sa loob, nakita niya si Alaric. Nakaupo ito sa gilid ng kawayang papag. Pilit na isinisiksik ang ilang piraso ng kanyang lumang damit sa isang kupas na bag. Ang kanyang mga braso at likod ay nababalag pa rin ng mga maruming benda at ang bawat galaw niya ay may kasamang hininga ng matinding sakit. Bakas sa kanyang mukha ang isang uri ng pagkatalo na mas malalim pa sa pagkawala ng kanyang yaman. "Aalis ka na naman ba, Alaric?" Ang tanong ni Sarah. Ang kanyang boses ay nangiinig, ngunit puno ng otoridad. Napatalon sa gulat si Alaric. Tiningnan niya si Sarah. Ang kanyang mga mata ay puno ng kahihiyan at hindi makapaniwalang nandito ang babae. "Sarah, bakit ka pa nandito? Hindi ba't nakuha mo na ang katarungan mo? Wala na si Doña Carmen. Ligtas na ang lupang ito. Wala na akong dahilan para manatili pa at dungisan ang buhay mo." Humakbang si Sarah papalapit, hindi alintana ang masikip na espasyo sa loob ng kubo. "Buong buhay ko, Alaric. Palagi akong iniiwan. Noong bata tayo, iniwan mo ako para sa barkada mo. Noong kasal tayo, iniwan mo ako para sa ibang babae. At noong mamatay si Papa, iniwan mo ako sa gitna ng ulan. Ngayon ba, tatakbuhan mo na naman ang pananagutan mo sa akin dahil lang sa tingin mo ay hindi ka karapat-dapat?" Yumuko si Alaric. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig. "Dahil totoo naman, Sarah, halimaw ako sa'yo. Winasak ko ang lahat ng pangarap mo. Paano mo ako magagawang tingnan araw-araw nang hindi naaalala ang lahat ng sakit na ibinigay ko sa'yo? Mas mabuting umalis na lang ako para makahanap ka ng taong tunay na magmamahal sa'yo. Wala kang karapatang magdesisyon para sa akin." Ang sigaw ni Sarah. Ang mga luha ay tuluyan ng umagos sa kanyang mga pisngi. Ang pagmamahal ay hindi tungkol sa kung sino ang karapat-dapat, kundi tungkol sa kung sino ang handang manatili kahit wasak na ang lahat. Pinapatawad kita, Alaric, hindi dahil madali,
Hindi dahil nakalimutan ko na ang lahat, kundi dahil pagod na ako magbitbit ng galit. Gusto kong mabuhay muli at gusto kong subukan natin dalawa na buiin ang natitira sa atin. Sa unang pagkakataon, bumigay ang lahat ng depensa ni Alaric, isang lalaking ganap na nawasak at nabuo muli ng paghihirap. Dahan-dahang isinubsob ni Alaric ang kanyang muka sa hita ni Sarah. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat bugso ng emosyon na matagal na niyang ikinulong sa kanyang dibdib. Ang tunog ng kanyang paghagulgol ay tila isang marahas na pag-amin ng lahat ng kanyang pagkakamali, isang gumaralgal na himig ng pagsisisi na bumasag sa katahimikan ng madaling araw sa loob ng kubo. Nararamdaman ni Sarah ang init ng mga luha ni Alaric na tumatago sa tela ng kanyang damit. Isang pakiramdam na nagpabagal sa tibok ng kanyang sariling puso. Sa halip na lumayo, dahan-dahang itinaas ni Sarah ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang magulo at maduming buhok ng lalaki. Ang bawat haplos niya ay tila isang panggamot sa mga sugat na hindi nakikita. Isang pagkilala na sa kabila ng lahat ng dumi at dugo, ang lalaking nasa harap niya ay ang parehong batang lalaki na minahal niya sa ilalim ng mga puno ng santol noong unang panahon. Huwag ka nang lumuhod, Rick. Tapos na ang panahon ng pagpaparusa sa sarili. Ang mahinang bulong ni Sarah, ang kanyang boses ay puno ng isang uri ng kapayapaan na tila nagpatahimik sa ingay ng nagdaang bagyo. Inangat ni Alaric ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng luha. Ngunit may bakas na ng isang bagong liwanag. Hinawakan niya ang kamay ni Sarah. Ang mga daliri niyang magaspang at may mga peklat ay dahan-dahang dumampi sa makinis na balat ng babae. Hindi na siya natatakot na madumihan ito dahil alam niya ngayon na ang tunay na dumi ay wala sa putik ng bukid, kundi sa puso ng taong hindi marunong humii ng tawad. Gagawin ko ang lahat, Sarah. Kahit abutin pa ng habang buhay, patutunayan ko sa'yo na ang pagpapatawad mo ay hindi na sayang. Hindi na ako ang Alaric na kilala mo noon. Ang lalaking yon ay namatay na kasabay ng nasunog na bodega. Ang mariing pangako ni Alaric. Ang kanyang tinig ay matatag na sa gitna ng kanyang panghihina. Mula sa labas ng kubo, ang tunog ng mga ibon na nagsisimulang umawit ay naghudyat ng pagdating ng bagong umaga. Ang sikat ng araw ay unti-unting sumisilip sa mga siwang ng dingding na kawayan, nagbibigay ng gintong kulay sa paligid. Ang amoy ng basang lupa at ang halimuyak ng mga bulaklak ng santol na nagsisimulang bumuka ay tila isang pagdiriwang ng kalikasan para sa dalawang kaluluwang muling nagtagpo. Tumayo si Sarah at inalalayan si Alaric. Magkatabi silang lumabas ng kubo, pinagmamasdan ang malawak na taniman na unti-unting nababalot ng liwanag. Alam nilang hindi magiging madali ang hinaharap. Marami pang sugat ang kailangang hilumin. Marami pang tiwala ang kailangang buuin muli. Ngunit habang magkahawak ang kanilang mga kamay sa gitna ng bukid, naramdaman nila ang isang bagay na matagal nang nawala sa kanilang mga buhay. Ang pag-asa. Ang mansa ng lason sa lupa ay unti-unti nang hinuhugasan ng ulan. At sa bawat paglipas ng araw, ang mga bagong usbong ng munting dahon ay magsisilbing saksi sa kanilang bagong simula. Ang pagsibol ng bagong umaga sa Iloilo ay hindi lamang tungkol sa pagsikat ng araw, kundi tungkol sa muling pagkabuhay ng isang pag-ibig na dumaan sa apoy at putikan, ngunit nanatiling matatag at dalisay. 5 taon ang mabilis na lumipas. Tila isang iglap na hinugasan ng panahon ang lahat ng pait at dumi ng nakaraan sa lupain ng Iloilo. Ngayon, ang malawak na taniman ng santol ay hindi na lamang isang negosyo, kundi isang luntiyang paraiso na puno ng buhay at pag-asa. Ang bawat puno ay tila may dalang kwento ng pagsisikap, ang kanilang mga sanga ay mabigat sa hinob at matatamis na bunga na nagbibigay ng kabuhayan sa daan-daang pamilya ng mga magsasaka. Wala na ang malamig at madilim na mansyon ng mga De La Rosa. Sa gitna ng bukid, itinayo ni Sarah at Alaric ang kanilang tunay na tahanan. Isang malaki at maaliwalas na bahay kubo
Nayari sa matitibay na kahoy at kawayan. Ang bawat bintana nito ay laging nakabukas, hinahayaan ang sariwang hangin at ang huni ng mga ibon na pumasok at magbala ng kapayapaan sa bawat sulok. Ang amoy ng bagong saing na kanin at ang halimuyak ng mga bulaklak sa paligid ay ang tanging pabango na bumabalot sa kanilang bawat umaga. Sa loob ng tahanan, maririnig ang mahinang tunog ng isang lumang radyo na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Ang boses ng announcer ay nagbabalita tungkol sa isang matandang babae na nakitang palaboy-laboy sa isang squatter area sa Manila. Kinakausap ang sarili at pilit na nagmamayabang tungkol sa mga hiyas na matagal nang wala. Iyon ang huling balita tungkol kay Doña Carmen, isang babaeng nabubuhay na lamang sa mga anino ng kanyang dating karangyaan, iniwan ng lahat at kinasusuklaman ng mundong dati niyang inapakan. Ang dati namang kasabwat na si Elena ay nananatiling nasa loob ng malamig na rehas ng bilangguan dahil sa kasong estafa at panggaganso sa kapwa. Pinatay ni Alaric ang radyo at lumapit kay Serafina na kasalukuyang nag-aayos ng mga dokumento para sa kanilang kooperatiba. Ang mga kamay ni Alaric ay wala na, ang kinis ng isang mayamang tagapagmana. Ang bawat guhit at piklat sa kanyang mga palad ay saksi sa 5 taon ng pagbubungkal ng lupa at pagtulong sa mga magsasaka. Siya na ngayon ang kinikilalang pinuno at tagapagtanggol ng kanilang komunidad. Isang lalaking iginagalang hindi dahil sa kanyang pera, kundi dahil sa kanyang integridad. Sera, tama na muna ang trabaho, hapon na, at ang huling sinag ng araw ay napakaganda sa labas. Ang malambing na aya ni Alaric, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal na dati ay hindi niya kayang ibigay. Ngumiti si Sera, isang ngiti na wala ng bakas ng lungkot o pag-aalinlangan. Sige na nga, Mr. President, hindi ko rin naman matatanggihan ang imbitasyon mo. Magkahawak kamay silang lumakad sa gitna ng taniman habang ang kalangitan ay unti-unting nababalot ng kulay kahel at lila. Ang bawat hakbang nila sa ibabaw ng malambot na damo ay tila isang pasasalamat sa bawat pagsubok na kanilang nalampasan. Huminto si Alaric sa tapat ng isang puno at maingat na pumitas ng isang pinakamalaki at pinakamahinog na santol. Gamit ang kanyang maliit na kutsilyo, maingat na binalatan ni Alaric ang bunga. Ang kanyang mga galaw ay puno ng pag-iingat, tila ba ang bawat hibla ng prutas ay kasing halaga ng ginto. Nang matapos, inabot niya ang pinakamaputing bahagi nito kay Sera, ang pinakamatamis para sa kaisa-isang reyna ng buhay ko. Kinuha ni Sera ang bunga at kinain ito ng may pikit mata. Ninanamnam ang tamis na nagmumula sa lupang minsan ng nilason, ngunit na yon ay muling nagbibigay ng buhay. Salamat, Rick. Hindi lang para rito, kundi para sa pagpili mong manatili at bumuo ng tahanang ito kasama ko. Tumingala sila sa langit. Inaalay ang bawat tagumpay sa yumaong ama ni Sera. Alam nilang sa kung nasaan man ito, ang matanda ay masayang nakamasid sa kanyang anak na hindi na lamang isang isinaayos na prinsesa, kundi isang matatag na babaeng natutong lumaban para sa sarili at para sa pag-ibig na nararapat sa kanya. Ang tunay na pag-ibig ay hindi matatagpuan sa pagsasakripisyong nagpapababa ng iyong pagkatao, kundi sa lakas na itayo at buin ang iyong sarili. Darating ang panahon na ang taong nanakit sa iyo, kung tunay siyang nagbago, ay matututong lumuhod hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa paggalang sa babaeng nahanap ang kanyang sariling liwanag sa gitna ng dilim. Ang pagpapatawad ay hindi pagkalimot, kundi ang pagpapasya na ang iyong kinabukasan ay mas mahalaga kaysa sa sakit ng iyong kahapon. Sa Iloilo, sa ilalim ng mga puno ng santol, ang kwento ni Sera at Alaric ay mananatiling isang paalala na kahit ang pinakamalalim na sugat ay kayang hilumi ng panahon, muling pagsisikap at ng isang pag-ibig na handang dumaan sa apoy upang maging dalisay.